Oh, sige, basahin mo na. Okay. Kasado na kanina to eh. Hi, Ramon, R.A. Angel June. Nagkikwento mula sa taong 2022. Ako si Gab. It's a fake name, she said. Isang 25-year-old engineer galing sa isang engineering school. Unfortunately, nabudol ata ako ng mga magulang nung sinabi nila na, anak, kapag engineer ka na, babae na ang lalapit sa'yo. Bukod sa puro lalaki ang kaklase ko sa aming program, hindi ko naisipan na makipagkilala sa mga cuties sa campus dahil focused lang ako sa pag-aaral at Dota. Yun. Pagkatapos kong graduate, board exam at magkatrabaho, nag-try na ako makipag-date. Dito ko na naranasan na masaktan at makasakit from multiple dates at na-experience ko. Pero still wala pa rin akong nagiging girlfriend. Inabot na ako ng pandemic at para bang kinuha ang buhay binata sa akin. After about more than a year of waiting, nag-open up na paunti-unti ang mundo. Actually, medyo malas nga yung tinamaan ng mga crucial life stage nung pandemic. Yes. Nag-download na uli ako ng dating app dahil ito na ang modern way of knowing someone. Tama. Dito ko nakilala si Cristel. Morena, maganda ang smile, mature mag-isip, at since taga Batangas din siya, mas madami kaming common things na napapag-usapan. Yung work niya is virtual assistant, kaya work from home siya and at the same time, meron ding small cafe near her house. Mabilis nagkapalagayan ng ang loob namin kahit chat and video call lang kami, nag-uusap since meron pa ding social distancing. Okay. Mahirap ka mag-date nung social distancing. Nung una namin balak magkita, nag-insist siya na sa Maynila na lang mag-date. Kahit pa parehas kaming taga Batangas ang probinsya. Naisip ko na okay din naman kasi during that time, lumuluwas na ako pa Maynila dahil sa hybrid ang work setting ko and kung sa probinsya naman ay wala akong sasakyan para ihatid sundo siya. Dumating ang araw ng meetup namin. Nag-leave pa ako sa trabaho at tinagpo ko siya sa Makati para kumain sa Glorieta. Hinug ko na agad siya the moment na nakita ko siya kasi at last nakita ko din ang babae na araw-araw ko kalambingan sa chat at call. Sarap. Sarap sa laon. Since medyo bano nga kasi NGSB, no girlfriend since birth, siya pa ang nag-abot ng kamay niya para HHWW, holding hands while walking. Nilakad namin ang buong Ayala Avenue sa Makati ng naka-holding hands at nahihiya pa ako kasi pasmado pa ang kamay ko. Sobrang saya nung naging unang labas namin. Kumain kami sa Japanese restaurant, nag-arcade, photo booth, and gala-gala sa mall. Sa totoo lang, ito yung first time na nakalabas ako with someone na feeling ko na parang kami na. A few months went by and parang cruising naman kami. Mas lumalalim yung loob sa isa't isa pero wala pa ring official label. Nararamdaman ko during this time is gustong-gusto ko na siya pero kailangan ko pa siya makilala ng mas malalim. Para bang konti na lang at masosolve ko na ang puzzle. Kaya naman, nagsasabi ako sa kanya na if may chance na kapag weekends na wala akong pasok, kung pwede puntahan ko siya sa shop niya or kung saan man, basta malapit sa kanya para di na siya mahirapan. Kaso, she still insisted na siya ang pupunta sa Manila whenever magkikita kami. Parang suspicious to Dito ako nagsimula maging suspicious. And kilalanin ang mga tao surrounding her. Hindi ko siya friend sa Facebook kasi wala daw siya noon at sa Instagram or ibang messaging apps kami nag-uusap. Manananggal yan. Hindi. Dahil dito, nagamit ko ang acting engineering methodology skills
sa pagtahi-tahi ng lahat ng information na nalaman ko sa pag-uusap namin para mas makilala siya. After some searching, nakita ko ang Facebook account ng tito at tita niya. Sa pag-stalk ko sa kanila, may nakita akong mga picture at video ng bata na sobrang cute. Wala ko anak niya yan. Pero ang tawag sa kanila ay Lolo at Lola. Ang kwento kasi niya sa akin ay ang kasama daw niya sa bahay ay tito at tita niya, pati yung isang mas bata niyang kapatid. Noong una, in denial pa ako na baka pamangkin niya lang yun. So, hinayaan ko lang. Dumaan ang few days at hindi pa din ako mapakali. Nilaliman ko pa ang pag-search sa account ng tito at tita niya at nakita ko na din ang account ni Girl Lalu. Hinalughog ko ang activity niya sa social media at dito ko na nakita ang mga online posts tulad ng paghahanap ng crib, diapers, at iba pang mga gamit ng bata. Pero usually sa Instagram, pagka may girl lalo, tapos may hawak na bata, I love my pamangkin. Talagang ina-underline, pamangkin ko to ha. Tama. Mga abangers dyan, huwag kayong kabahan. Tama. Parang Moving- ganun eh. Moving on, dumating ang araw na nagkita uli kami, then nagkayayaan mag-hangout sa poblasyon. Medyo tipsy na kami, and seryoso na ang mga nagiging usapan. Umupo kami sa tabi ng kalsada para kumain ng tacos. By the way, yung kasama sa title ng email niya is tacos. Parang maalala mo kaya. Nung last bite na namin ng tacos, hindi ko na napigilan na itanong at i-confirm sa kanya ang nakita ko and kung anong relationship niya doon sa bata. Tila ba paiwas yung kanyang naging sagot at in-excuse muna ang sarili para mag-CR. Sobrang tagal niya bago lumabas na halos 30 minutes akong nag-intay at akala ko ay tinakasan na niya ako. tiyan? Maaari. Oo. Kaso lang, nasa akin ang kanyang cellphone at sa amin siya matutulog ng gabi na yon. Bumalik din naman after ng matagal kong paghihintay. Habang naglalakad kami papunta sa kanto na mas madali mag-book ng taxi, ayaw na niya hawakan ng kamay ko. Hindi din niya ako kinakausap sa taxi habang papauwi sa amin. So alam ko sa loob-loob ko na her silence meant something. Actually, sa sobrang naguguluhan ako that time, naiyak ako sa harapan niya kasi naghahalo na sa isipan ko na parang na-judge ko ba siya or totoo nga yung assumption ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Parang okay na uli kami. Sabay kami umuwi ng probinsya pero parang iba na ang ihip ng hangin. Habang hawak-hawak niya kamay ko, hinahagod niya na para bang nagpapaalam. Hanggang sa kailangan ko na bumaba ng bus at bigla niya sinabi na, always be good. Sabay, halik sa aking pisngi. Tinignan ko siya sa mata ng ilang segundo bago bumaba at yun na ang aming huling pagkikita ng personal. Ganun-ganun lang. Tsaka ang weird dahil siya yung umiwas. Parang, Nagkausap pa rin kami ng ilang linggo pero naramdaman ko na ang namumuong distansya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako kinakausap then eventually, na-block na. Wow. Ang tindi. Siya yung nag-secret at siya pagalit. Gusto ko siya, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako handa sa sitwasyon na darating. Sana noon, lalo pat nasa early stages pa lang ako ng aking career. Sabihin na rin siguro nating naduwag din ako, pero masyadong unique din yung circumstance. Ayaw ko na isisisi sa kanya bakit hindi niya sinabi agad. Kasi I understand na ayaw din niya na magtaboy agad ng mga lalaki while dating. Maybe gusto niya na yung lalaki na mamahalin siya regardless. Huwag niyo po sana ako i-judge. I respect and salute single parents. Fast forward now na 28 years old na ako, in a much better state ng kung ano dati, pero wala pa din ako nagiging girlfriend. Ini-stalk ko uli siya at mukhang
kasal na siya. Muntik maging kami. Tas please insert the Egg Boy song. Which one? Ang pusa mo. Ay, hindi malago yun. Ang pusa mo. Pwede ka pala yun. Sorry. Ito pa. Ito yung Diego catch. Castillo. Ay, Diego. Diego Mapa. Bait yan, Diego Akala Mapa. ko yung catch grade school pa talaga. Ay, teka, may tatlo ako naalala. Si Donel, yung sasabi mo Donel, kanina, yun. Donel. Tapos, si ano rin, si Eta. Ay, Si Eta Rosales. Donnie. Kasi si Donnie. Ibang channel yun. Si Lyndon. Lindon. Si CJ at sila Christine. Christine. Sereno. Okay, ito, tapusin na natin. Okay. Alright, yun lang. Hehe. Lastly, grade school pa lang ako noon, pinapanood ko na kayo. Salamat. Sana mag-guest uli kayo sa Cool Pals to promote. Salamat from Gab, and that is fake me. Huwag daw natin Next time, dyan. nagsulat kayo, huwag nyo nang sabihin yun, ha? Grade school pa lang kami. Pinapanood na. Baka naman kasi dapat hinintay niya yung babae na mag-open. Ang iniisip ko dyan, baka yan lalaking yan, habang nagkukwentuhan sila, may mga nasabi siya na parang naging hint dun sa babae na, ay, ayokong umamin dito. Ayaw pala niya sa ganong klaseng babae. Di ba may usong yung parang nagiging meme na ayoko sa may anak. Oh. Di ba ganun yung na-project na? Nahirit niya or Oo. something. Pero parang yung endgame nito, since matagal sila naglalandian, hindi niya sinasabi, parang may something yung pag-withhold na yun ng information. May deception. Malalaman kung gusto nilang tumuloy. So, parang magiging malabo talaga yan. Magiging malabo Baka naman talaga. gusto ng babae na hintayin siya na mag-open up. Siya gusto mo mag-open up. Pero yung babae, usually kasi yung mga single mom, di ba? Single mom, kahit anong sinong parents, pag meron silang anak, bihira nila itago yan eh. Proud na proud pa sila dyan eh, di ba? Pero kung nagde-date ka, maaaring hindi mo i-reveal agad sa umpisa. Baka Kasi kung umpisa pa lang, parang baka maraming yung matakot. target market mo. Ay, Saka first time pa lang nila Oo. magkita eh. Oo. First time pa lang Hindi, nila pero magkita. matagal na sila nag-uusap online. Online. Pero siguro, hindi natin alam kung gaano katagal or ano bang judgment natin kung gaano katagal is enough. Kasi sabi mo sa simula, yeah, okay, baka ilang beses kayo nag-chat, pwedeng hindi mo muna mabanggit. Oo. Pero pag umabot tayo ng ilang buwan siguro and nakikita na kayo, baka naman pwede nang malaman yung gano'n. Part ng pagkatao mo yun, hindi mo matatago Oo, forever eh. yun. At saka, offspring mo yun eh. Dapat, hindi mo itago Tama. na gano'n. Kasi bawa. Baka kinakabahan lang din siya. Pero ang hindi ko gusto is, siya na nga yung nagtago, siya pagalit. Oo. Ano ba yung Parang galit ba siya sa sulat? Eh, di na siya. Ginost na siya eh. Ginost na siya eh. Parang nung natukla na di-discover na, doon na siya umiwas. Oo. Baka napahiya. Ganon. Ewan ko, paano bang endgame ni ate na gaano katagal niya balak i-withhold yun kasi ewan ko kung ano yung endgame niya. Kasi di Ano nila- sa palagay niyo? Para dumami engagement. Hindi, kasi baka hindi natin alam, baka iba din yung pinagdaan nung girl, di ba? Hindi, dapat sumulat siya. Counter affidavit. Oo, counter. Alam Hindi mo kasi naman baka iba siguro. din yung pinagdaanan nung girl eh. Baka masakit yung pinagdaanan niya nung... Hindi, ito na ang Nakanak pagkakataon siya. niya magpaliwanag. Eh di, wag sana siya mag-ghost. Sana parang sabihin niya. Pinaliwanag niya sana. Pinaliwanag niya kung anong nararamdaman niya. Part ng personality ang katago-tago. Palagay ko yung anak, hindi naman eh. Dapat yan sinasabi mo na kagad early in the ano. Hindi, tsaka Simula- probinsya May yan, asawa ka. baka ano. Ayun! Ayun! Kung- Yun! kung madilim ang Kaya bakay, oh my God. Gusto mo lang, ano lang, lulo lang, pampiyangan lang. Oo. Bimbang. Si Lolo. Tago. Baka hindi pa sila hiwalay nga. Diyan na. Maaari. Ay, magandang teorya Magandang yan. angle yan. Sabi mo. Mapangusga pero maganda. Hindi, tama eh. Kung meron pa pala siyang sabit si ate. Wala naman divorce dito eh. Oh, di, pero Baka. syempre, Pwede, hindi natin pwede. i-judge si ate kasi baka mamaya... Hindi yan, gusto baka nila- pwede. Baka lang. Possible. Hindi natin sinasabi. Pero pwede ka mag-counter affidavit. Tama. Sulat ka Ate. dito sa email na to. Noong Pero- unang episode, nung lumabas yung email, wala pang 1 second na Si lalaki, di ba may taxi ride silang parang may awkward silence. Yun na yung pagkakataon niya na pwede sabihin, alam mo ate girl, kung ano man yan, tanggap kita. Pero tanggap ba niya? Parang hindi. Parang hindi nga eh. Hindi Parang rin siya ready. Hindi rin siya ready for it.
May nabanggit siya ganon? na parang Pag may anak, Pero allergic ang ako lalim dyan. naman ng usapan agad, Hindi inopen naman niya agad parang yun. ganyan na allergic. Ang ano lang niya, hindi pa siya ready nung oras na yon. Kaya sabi niya. Tsaka Pero first kung- pa lang nila makikita, tapos tatanungin mo na agad. Tapos doon pa matutulog. Hindi sa first time yun. Hindi first time yung sa sunod nila na ano na ata pagkikita yan. nag-date na yata Imagine sila ko sa, sa coffee shop. Manila. Sa Oo, Sagip. kasi lagi nga raw Ah. sila sa Maynila, hindi sa Oo. Batangas. Tapos nahalata niya, Oo. parang bakit lagi yung layo? Oo, ba't lagi nilalayo, hindi doon sa home court? Malamang pag uwi niya, nandun yung baby niya. Oo, or baka nga may mga hindi tayo nalalaman. Kasi yung letter sender, hindi na rin niya nalaman. So tayo nag-speculate lang tayo. Tama. Mag-speculate din kayo sa comment section. Pero huwag natin i-judge. Dapat yan, pinaramdaman niya kung sino ka man. Mahalin kita. Kasi Kasi sino syempre- ka man? Taas na kakamay ko Oo, sa'yo. taas na kamay. Na, yung IT moves niya, naiimbestigahan na niya, di ba? Nasa stock na niya. So, meron na siyang parang hint na May malamang something. may sikreto to. Ngayon, siya na yung magkukusa. Ang problema, siya nga yung hinolding hands di ba? Ibig sabihin, baka mahina yung loob niya. Pero dapat dyan, this is your time to shine. Ikaw ang mag-take the lead. Sabihin mo kay ate girl, kung maging sino ka man, sabihin mo sa akin, maging open tayo. Pag-usapan natin. Huwag ka lang biglang lalayo. Unless merong talagang sikreto to si babae Oo na nga. nakakatakot na malaki talaga na tip of the iceberg lang yun na parang Oo, Ganun na nga. pwede nga yun. Pwede. 15 ang anak ko. 15 years old na sila lahat. Na parang nakaka-shock na, di ba? Dapat siguro malalaman niya dapat yun eventually. Kung ano bang endgame, baka, ewan ko pareho sila ng endgame sa isip nila eh. Baka magkaiba eh. Hindi ko rin kulang yung informasyon. So, kailangan natin ng counter Pero sa affidavit. informasyon ng affidavit ng letter sender, parang malinis naman ang hangarin niya, di ba? Oo. Oo. Pero ang problema, hindi hanggang dulo, hindi inamin sa kanya eh. Oo, hindi talaga. Parang Oo. silent treatment. So, actually, hindi natin sigurado kung anak nga yun ni ate girl. Oo nga, totoo. Oo, di ba? And then, hindi na-confirm ng letter sender. Though very likely kung naghahanap siya ng diapers at crib at mga Baka yun ang trip niya, paraphernalia. magsuot ng diet. Sabagay, may ganon. Tsaka matulog sa crib, baka Kasi think kung niya yun. pamangkin niya yun, gagawin na din naman yun. Oo. Pero pag ako si ate girl, bakit mo ako pinapangunahan tsaka ini-stop? Yun, baka malamang Dahil kinain. kanina hindi mo kayang maisip na ikaw ay babae. Bigote daw kasi siya. Nagulat lang ako eh. Ang ganda ng pagkalatag ni Angel eh. Kanina ba yun o last Ikaw, episode? ikaw. Last episode. So, doon tibay Hindi, yung bigote hindi. niya, hindi niya ma-imagine na babae Ano siya. to ngayong episode na yun, di ba? Ngayong episode ba yun? Oo, ngayong Nalito episode na yun. kami. Oo, nandiyan na siya nakaupo nun eh. Okay. Nakahalata tuloy nila isang araw lang si Doktor. Palit pa tayo ng damit. Oo. Iba-iba lang yung peso nung nasa mesa, naglipat na ng Eh, peso. gusto na ako eh. Marami kayong mga lihim ah. Ang ganda ng pagkalatag ni Angel. Ikaw, babae ka. Yun ang gagamitin natin sa vlog. Ikaw, babae. Hindi ko na po tama yung pagkasabi ni Angel ah. No, maganda. Ito lang ilaw nyo dyan, kayong tatlo. Pag ni-rewind yun, maganda yun. Kasi baka habang tawanan lang. Yun lang, habang tawanan. Ano kaya, nasa tingin mo, sikreto ni girl? Meron siyang Sabi na naman ako. or nairita lang siya tulad ng sinabi mo na, ano ba to? Dating Maraming sa- duda? Parang napahiya siya dahil nabuking na siya. Tapos ayaw niyang non-confrontational siya. Tapos tumakas na. I think na-guilty siya dahil nagsinungaling siya eh. Parang Napahiya siya sa sarili niya. non-disclosure of the truth is also a form of lie, right? So I think parang she just didn't wanna face the guy and say, sorry, pero I didn't want to scare you. Parang napahiya lang siya. Pero si guy, hindi ko rin sure eh kung ready nga siya, parang hindi eh. Pero hindi natin malalaman dahil hindi nga natin na-confirm. Dahil hindi natin na-confirm. O next sulat. Replyan kaya natin siya. Parang Sige. marami ka naming tanong eh. Yung tanong, ano Bro, ba may talaga? mga tanong kami bro, email na lang namin So, sa'yo. email lang namin. Bro, maraming nalito kami.